Okay, may gagawin tayo. Ito, laminating machine. Ang problema, sabi ng may-ari ay umaandar naman daw, hindi umiinit. Yan yung problema niya. So, nabuksan na natin yung unit. Bali, yan yung laman loob niya. Okay. So, may motor siya dito. Bali, board nito, ganito lang kalaki yung board niya, no? Liit lang, ano? So, ang problema, ayaw uminit. So, yung pinaka-heater niyan ang nagkaroon ng problema. So, check lang natin dito dahil sa mga components ng ganitong unit. Ang unang nasisira dito ay yung mga trimmer na yan. Pag nasira yung trimmer na yan, automatic yan. Talagang may problemang lalabas sa ating unit. So, dito makikita natin yung trimmer, yung value niya ay 102, ano, 1K. Itong isa 103, 10K. Itong isa 203, 20K. Yun. So, hanapin natin dito kung saan dito yung nag-open. Check natin. Pwede kasi yan lang yung salarin dyan, kaya hindi na umiinit itong unit niya. Okay? Okay, so ito binunot natin una. Yung yes, ito, value nito ay yun, 102. So 1K. 1K dapat ang masusukat natin dito. So sa dalawang paa na ito, 1K ang masusukat natin. So ang setting nito ay nasa 500 lang, ano? Kulang-kulang 500 ohms yung settings nito. Kasi pag nakaganito yan, ang connection lang niya, makikita mo yung circuit natin. Yun, no? Zero itong dalawang paa niya. Zero circuit yan. Ito lang yung may contact yan. So pag nakatiyaya yung ano natin, yung trimmer, ang may contact lang dyan, itong paa na to, ito. Yan lang yung may contact. Yung ito, 0-0 ang contact niyan. So ito may contact, ito yung babasahin ngayon natin. So sa nakikita ko rito sa pihit niya ay hindi naman siya 500 ohms, ano. Alanganin siya ng 500 ohms. Siguro ito mga 400, 450 o 470, mga ganito ang settings nito. Yan, 400 ohms or 470 ohms ang reading natin sa paa na ito. Yan. So ganun lang pag nag-ano ng trimmer. So tingnan natin kung may ma-reading tayo dito. So check natin kung may ma-reading tayo. So wala, open. Open na ang reading nito, wala tayong ma-reading sa pin na ito. Okay. So try natin maghanap na ito. Kung wala tayong mahanap, automatic i-convert natin siya sa may resistor na kulang-kulang 500 ohms. No? Yan ang connection, ang circuit na nakukuha natin. Or yan yung settings na nakikita natin dito sa trimmer na ito. Okay? Okay, so binunot din natin yung pangalawang trimmer. Ang value niyan ay 10K. Dito naman 1K natin. So ito yung 10K natin. Sana, yan. Yan. 103. Equivalent niyan ay 10K. So ang posisyon ng ating trimmer ay 0-0 din yung isang paa niya, no? Isang side niya. Ito 0-0 din ito. Ito lang yung may contact sa kanya. So susukatin din natin tong may contact sa kanya. Titingnan natin kung may value pa ito. Pag wala, open na rin ito. Pag wala tayong masukat dito. Yan. So wala din tayong masukat. Okay, open din siya, no? So open din ito. 10K niya. Yan. Ito, makikita nyo dito yung settings ng kanyang trimmer ay center, nakagitna. So kung ito ay 10K, ang kalahati niyan ay 5K. Yan. So pwede na tayo dito sa 5K diretso, no? Eksakto sa 5K ang ipapalit natin.
Okay? Yan. So ito, tinanggal natin yung isa. Yan. Yung may contact lang sa kanya, ito. Ito, naka 0-0 din yung contact nito. So ang posisyon ng ating trimmer ay nakatayo, di ba? Nakaganito siya. Yan, nakatayo siya. Ibig sabihin, ang may contact lang sa kanya, itong paa na ito, saka ito. Yan. So ang value nito ay 20K. So makikita natin yung settings nito ay hindi siya center. Parang kagaya sa doon sa una kanina. So kung 20K ito, kulang-kulang sa 10K ang settings nito. Pwede na dito mga 9K. Yan, pwede na 9K dito. Okay, so kukunin natin resistance nito. Yung pin na ito, itong pin na ito. Kung may resistance ito. Yan. So open din siya, oh. Wala din siyang koneksyon. Yun, open din siya, no? So parehas open ang mga trimmer nito. Okay? So ito na lang gagawin natin, bali resistor ikakabit natin. So ito yung para sa ating 20K. Tapos ito naman yung para sa ating 1K. Saka ito para sa ating 10K. So dalawang 10K, ang hati niyan ay 5K. Okay. So yan ang ikakabit natin. Okay, so ito na yung final natin. So yan yung ito yung 1K natin. Ito yung 10K natin, saka ito yung 22K natin. Pasok na yan. So yung value na ginawa natin dito, yung 1K natin, yung value na kinuha natin ay nasa 400. 470, 450 pwede na dito. Tapos dito naman sa 10K natin, kinuha natin dito kalahati, 5K. Tapos dito naman sa 20K natin, kinuha natin dito 9K. Or 950K, pwede na siya. Yan, so okay na siya, no? Okay, so yan na. Yan, nakaraan na siya ngayon. Tapos temperature natin, tapos hot natin, naka-on na siya. So makikita nyo umiilaw na yung ilalim niyan. Yan, iinit na siya. So off natin yung hot nya. Yan, makikita mo yan, mamamatay yung liwanag niya. Yan, no, nawala na yung hot niya, no? Namatay na yung heater. Okay. So, yan na siya. Okay, so babaan natin to heater niya. On natin yung heater, babaan natin yung settings. Yan, mababa lang siya. Ganyan lang. Okay. So, yan, no? Okay. So yung nalagay dito 100, ano? 100, 150. Okay, so yan na siya. Inilaw na. Okay. Okay, so yan na. Yan. Testing natin. Okay, so yung init niya, $150. Okay. Okay na siya, no? So, yun lang talaga naging problema niya, yung mga trimmer niya. So, pag naggawa kayo ng mga ganito, una yung check yan, yung trimmer. Dahil yan lang talagang nagiging problema diyan. Yan yung unang nasisira, yan yung trimmer niya. So, yung kinabit natin ay resistor na. So, medyo mas matibay kasi yung resistor
kaysa carbon. Ito kasi yung circuit nito carbon lang. Pero yung resistor natin ay mas matibay yun kaysa ganitong ano, dapat makuha nyo lang yung tamang value para eksakto din yung may kabit nyo na trimmer or na resistor. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Laminating machine.